Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay DM3XT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ang daming sinabi ng matanda, sa totoo lang, umaasa siyang makukuha niya ang atensyon ni Aaron, at ang sinabi niya ay isa ring magandang mungkahi para sa pagtatayo ng bagong urban area, ngunit hindi niya alam na sa mata ni Aaron, ang bagong urban area ay isang nakakainip na bagay na magpalipas ng oras. Hindi talaga ito pinansin ng Aaron. Kahit na nagsimula pa lang ang proyekto, walang interes dito ang Aaron. Ngayon, sinabi ng Aaron kay Ivory ang lahat, at nakatira pa nga si Ivory sa isang villa sa gilid ng burol. Paano mag-aaksaya ng oras si Aaron kay Ivory para gawin ang mga walang kabuluhang bagay na ito? Nakita ng matanda na napakalamig ng ugali ni Aaron. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin saglit. Ang pamilyang Su ay nakakuha ng sapat na benepisyo. Hindi ka ba nasisiyahan? Tanong ni Aaron sa matanda. Alam niya kung bakit ang daming sinabi ng matanda, hindi ba siya umaasa na mabibigyan ng Aaron ng mas maraming karapatan ang pamilya Su. Ngunit sa opinyon ni Aaron, ang pamilya Su ay nakakuha ng sapat na mga benepisyo sa bagay na ito, at ang matanda ay dapat na alam kung paano masiyahan dahil nabawi niya ang kanyang buhay. Hindi ko sinasadya. Puno ng gulat ang matanda at nagpaliwanag kay Aaron. Ang pamilyang Su ay isang maliit na pamilya ng negosyo. Nabigyan na kita ng sapat na benepisyo. Kung gusto mong umasa sa kahilingan ni Ivory na hindi mo alam kung paano sasagutin, maaari ko lang hayaang mabago ang pamilyang Su sa dati. Sabi ni Aaron. Nagulat ito sa malamig na pawis ng matanda. Alam niyang kung masasabi ito ni Aaron, tiyak na magagawa niya ito. Kung mawalan ng suporta ang pamilya Su sa bagong proyekto ng lungsod, magiging isang mapang wasak na dagok ito sa pamilya Su. Dahil matapos makuha ang kooperasyon ng proyekto sa bagong urban area, itinulak na ng pamilya Su palayo ang lahat ng bagay ng kanilang orihinal na kooperasyon at inilagay ang lahat ng kanilang mga iniisip sa bagong urban area. Kung mawawalan sila ng kooperasyon sa bagong urban area sa oras na ito, walang kooperasyon ang pamilyang Su. No. I didn't mean that. I'm all to blame for my talkative attitude, 3,000 yuan. You can take it na parang wala akong sinabi. Ikinalulungkot ito ng matanda at umaasa lamang na mababawi ng Aaron ang mga salitang iyon. Upang aminin ang isang pagkakamali sa isang bata, natatakot akong mabigla ako sa mga mata ng isang hindi kilalang manliligaw, ngunit para sa mga nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Aaron, ito ay isang makatwirang bagay. Ang mundo ng mga matatanda ay mahahati lamang sa katayuan. Ito ay hindi isang mundo ng pag-asa at pagbebenta ng luma. Bagamat ang matanda ay mas matanda sa Aaron, sa katayuan, ang Aaron ay nahihigitan siya ng sobra, na humahantong sa saloobin ng matanda sa Aaron. Wala akong pakialam dito ngayon. Sana ay maalala mo iyon, ang pamilyang Su ay hindi kwalipikadong magdirekta sa pagtatayo ng bagong urban area at gawin ang dapat mong gawin ng maayos, sabi ni Aaron. Oo, alam ko na ang gagawin. Tumanggo ang matanda. Si Ivory ay mukhang walang ekspresyon at hindi umimik para sa matanda, dahil hindi pa siya minahal ng matanda, kaya hindi siya nakaramdam ng obligasyon na magsalita para sa kanya. Siyempre, kung handang magsalita si Ivory, ang sitwasyon ng matanda ay hindi masyadong nakakahiya. Sayang at hindi na pinansin ng matanda ang apo. Ito ang totoong buhay na pahayagan. Kahit na medyo naging mabuti siya kay Ivory, maaaring dalawang magandang salita ang sinabi ni Ivory para sa kanya. Pagkatapos ng abalang trabaho ni Sugoyaw sa kusina,
Isang malaking mesa ng masaganang pagkain ang perpektong sumasalamin sa husay ni Sugoyaw sa pagluluto. Bilang nangungunang taong namamahala sa kumpanya ni Su, tinatayang walang mag-aakalang may ganitong kasanayan si Sugoyaw, salamat kay Jiang Lan. Kung wala ang panggigipit ni Jiang Lan, hindi masanay si Sugoyaw ng ganoon kahusay na kasanayan sa pagluluto. 3,000, welcome summer. Halina't kumain habang mainit. Sinabi ni Sugoyaw sa kanila na kahit naruroon ang kanyang ama, hindi muna siya tinawag ni Sugoyaw na matanda. Siyempre, hindi takutol ang matanda. Siya ay isang matalinong tao. Hindi siya nangangahas na makipagkompetensya sa Aaron sa oras na ito. Sa hapunan, hindi pumunta si Jiang Lan sa mesa, dahil alam ni Sugoyaw ang nangyari sa pagitan niya at Aaron, kaya espesyal niyang binalaan si Jiang Lan na iwasan ang pagkawala ng gana ni Aaron pagkatapos makita si Jiang Lan. 3,000, how about the taste? Okay naman ang craft ko. Nakangiting tanong ni Sugoyaw kay Aaron. Ayos lang. Aaron ay hindi nagbigay ng mukha sinabi. Ang mahinhin na mga salita ni Sugoyaw ay naghihintay na purihin ng Aaron. Sino ang mag-aasahan na ang Aaron ay dapat na maging tapat, na nagpapahiya kay Sugoyaw? Ibang-iba ang husay ng isang family cook kaysa sa isang hotel o pribadong restaurant, sabi ni Sugoyaw. Narito ako ngayon upang sabihin sa iyo ang isang bagay. Sabi ni Aaron. Hinihintay ni Sugoyaw ang sandaling ito, dahil alam niyang hindi makakauwi si Aaron ng walang dahilan. Maging ang matanda ay walang kamalay-malay na napaangat ang kanyang leeg sa oras na ito. Kung meron ka, sabihin mo lang, sabi ni Sugoyaw. Mula bukas, hindi na papasok si Ivory sa paaralan. Palagi siyang titira sa Hillside Villa. Sabi ni Aaron. Si Sugoyaw ay natigilan sandali, hindi pumasok sa paaralan. Maliit na bagay ba yan? Nag-aalala rin si Sugoyaw na ang Aaron ay darating sa pintuan upang tanungin kung ano ang mali sa bagong proyekto sa urban area, na nagpagan sa kanyang pakiramdam sa isang iglap, ikaw ang bahala. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Sabi ni Sugoyaw. Sa opinyon ni Sugoyaw, hindi mahalaga kung mag-aaral si Su Yingxia o hindi, dahil hanggat pinakasalan niya ang Aaron, maaari siyang maging isang mayaman na asawa. Hindi siya mag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit sa hinaharap, at magkakaroon siya ng mas maraming pera na gagastusin. Natatakot ako na hindi niya maihambing ang kanyang paglilinang sa sarili sa mga taong may mataas na kultura, ngunit hindi mahalaga kung ano ang mas mahalaga kaysa sa pera sa lipunan ngayon, mahinang tanong ni Ivory. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling pumayag si Sugoyaw, na higit sa inaasahan niya, syempre totoo. Basta masaya ka, gagawin ni Dad ang lahat para sa'yo. Nakangiting sabi ni Sugoyaw, oo, mas mahalaga para sa iyo na maging masaya kaysa sa ano paman. Kung hindi mo nalampasan ang mga libro, hindi mo ito babasahin. Hindi ito malaking bagay, sabi din ng matanda. Paulit-ulit na tumango si Ivory. Dati, nag-aalala siyang tatanggi si Sugoyaw, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan ang mga alalahanang iyon. Pagkatapos ng hapunan, pinangunahan ni Aaron si Ivory na umalis sa bahay ni Su. Namili sila sa paglalakad at bumalik sa Hillside Villa. Ang kalat sa likod ng hapagkainan ay nilinis ni Jiang Lan. Ang kanyang katayuan sa pamilyang Su ay magagawa lamang ang mga bagay na ito ngayon, ngunit hindi na siya mas mataas tulad ng dati, na binubuli si Sugoyaw. Ngayon si Jiang Lan, dahil sa takot na hindi siya nasisiyahan kay Sugoyaw, ay pinaalis ni Sugoyaw sa pamilyang Su. Dad, sinabi mo ba kay Aaron ang tungkol sa mga bagay na iyon? Pagkaalis ni Aaron, tinanong ni Sugoyaw ang matanda. Isang walang magawang ngiti ang ipinakita ng matanda. Ang ambisyon ng pamilyang Su ay talagang malaki ngayon. Inaasahan niyang samantalahin ang relasyon ni Ivory at Aaron para tumaba sa bagong lungsod. Dati, inakala pa ng matanda na bagay. Ngunit pagkatapos niyang maramdaman ang ugali ni Aaron, hindi na niya iyon inisip. Si Ivory ay may magandang relasyon sa Aaron, at maging sila ay malamang na magpakasal sa hinaharap. Ngunit ano ang kinalaman nito sa pamilyang Su? Bukod dito, dahil kay Ivory, ang pamilyang Su ay nakakuha na ng sapat. Inaasahan nila na dapat silang makakuha ng higit pa. Sa katunayan, sinabi ng Aaron na hindi sila nasisiyahan. Sabi niya hindi kami kontento. Sabi ng matanda, tumibok ang puso ni Sugoyaw. Dahil sinabi ito ni Aaron, dapat ay higit pa ang sinabi niya. Ano pang sinabi mo?
Hindi makapaghintay si Sugoyaw na magtanong. Kung hindi natin mapigilan ang ating kasakiman, gagawin niyang mawala sa pamilya So ang lahat ng mayroon sila ngayon. Sabi ng matanda, ang mukha ni Sugoyaw ay halatang namutla. Kung mawala lahat ng meron siya ngayon, umutot ba ang pamilyang Su? Ngayon, siya ang pinuno ng kumpanya ni Su. Ibebenta siya ng mga may-ari ng lahat ng kumpanya sa Yuncheng. Ngunit kung mawala ang kanilang pakikipagtulungan kay Feng Chen, sino pa ang papansin sa kanya? Si Sugoyaw, na nagawang humawak ng ganoong posisyon ngayon, ay ayaw nang bumagsak muli. Tatay, sa katunayan, may ilan sa pamilyang Su ngayon, na napakahusay, sabi ni Sugoyaw. Kung dati, tiyak na tatanggihan ng matanda ang sinabi ni Sugoyaw, dahil bilang isang negosyante, kung wala siyang ambisyon, hindi siya isang kwalipikadong negosyante. Ngunit ngayon, ang matanda ay hindi nang ahas na magkaroon ng masyadong maraming inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ginawa itong napakalinaw ng Aaron. How dare he show his greed in front of Aaron? Kahit napakasalan siya ni Ivory sa hinaharap, hindi niya kami ituring bilang isang pamilya, kaya hindi namin inaasahan na magdudulot siya ng mas maraming benepisyo sa pamilyang So. Sabi ng matanda, naramdaman ni Sugoyaw na may sasabihin ang matanda, kaya nagtanong siya, Tatay, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat nating gamitin ang ating kasalukuyang posisyon, bumuo ng higit pang mga mapagkukunan ng pakikipagtulungan hanggat maaari, at gamitin ang ating sariling kakayahan upang mapabuti ang ating posisyon. Hindi tayo maaaring umasa lamang sa kanya. Sabi ng matanda, tumanggaw si Sugoyaw. Dahil hindi na siya makakakuha ng mas maraming benepisyo mula sa Aaron, kailangan niyang magtrabaho ng husto para sa kanyang sarili. Sa pag-uwi, nag-uusap sina Aaron at Ivory sa buong mundo. Biglang huminto si Ivory. Aaron tuliro nagtanong, ano ang problema? Gago ka ba talaga, o nagpapanggap ka? Tanong ni Ivory. Aaron isang fog, lamang makipag-usap ng mabuti, kung paano salita biglang nagbago, at Han 3,000 din ay hindi pakiramdam kung saan hanggal. Anong ibig mong sabihin? Aaron tulirong sabi, sa kalaliman ng gabi, hindi ka man lang makakita ng multo. Don't you dare to hold my hand. Sabi ni Ivory. Tumayo si Han Sanchen sa lugar. Hindi siya nagkaroon ng ganoong ideya, dahil sa nakalipas na 3 taon, buong-buo ang paggalang niya kay Ivory, at hindi siya gagawa ng anumang bagay na nilalabanan ni Ivory, kaya nasanay siyang panatilihin ang isang tiyak na distansya mula kay Ivory. Gayunpaman, dahil sinabi na ito ni Ivory, nangangahulugan ito na nakilala na ang Aaron. Agad na kinuha ni Aaron ang kamay ni Ivory. Hindi ako natatakot na may inis ka. Bagamat asawa kita sa hinaharap, nag-aalala pa rin ako na hindi mo ako gusto ngayon. Nakangiting sabi ni Aaron, napakamakapangyarihan mo, hindi mo ba nakikita ang iniisip ko? Sabi ni Ivory na may paghamak. Oo, sinabi ni Han, nakikita ko kung ano ang iniisip ng lahat, ngunit kung gagawin ko ito, magdudulot ito ng tiyak na pinsala sa kabilang partido. Kakayanin ko ito para sa ibang tao, ngunit ikaw, talagang hindi. Casual na sinabi ni Ivory, hindi inaasahan na magbibigay ng ganoong sagot ang Aaron, hayaan si Ivory na mabigla. Talaga, nakikita mo ba talaga kung ano ang iniisip ng ibang tao? Nagulat si Ivory. Siyempre, maaari kong lusubin ang kamalayan ng sinuman. Sabi ni Aaron, magkakaroon ba ako ng kakayahang ito sa hinaharap? Umaasang tanong ni Ivory. If you have my realm, you should be able ta. Sabi ni Aaron. Napapout si Ivory at sinabing, magtatagal ito. Sino ang gusto mong makita? Matutulungan kita. Sabi ni Aaron. Tinitigan ni Ivory si Aaron. Napagtanto ni Aaron na gustong makita ni Ivory ang kanyang sarili. Kailangan kong makita kung ganoon mo talaga ako kamahal. Sabi ni Ivory. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Aaron. Sa bagay na ito, hindi siya nagbibiro. Kahit na ang kanyang kasal kay Ivory ay pinilit, at si Ivory ay kinasusuklaman siya ng ilang sandali pagkatapos ng kasal, Aaron ay hindi kailanman nakakalimutan ang sinabi ni Ivory para sa kanya ng pribado. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.